Isa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Apple Grace D. Martin mula sa pangkatatlo. Aming tatalakayin ang probensya ng Siquijor. Ang isla ng Siquijor at kaligirang kasaysayan at ilang impormasyon sa paningin ng mga mananambal. Alam ko marami na sa inyo ang nakarinig tungkol sa bayan ng Siquijor dahil sa kanilang kakaiba't paniniwala at mga ginagawa sa araw-araw. Ang isla ng Siquijor ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Ayon sa mga tala, ito ay nadiskubre ni Esteban Rodriguez sa ekspedisyon ni Legazpi noong 1565. Sa loob ng maraming siglo, ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng iba't ibang lalawigan, kabilang na dito ang Bohol at Negros Oriental. Bago ito naging ganap na probensya noong Setyembre 17, 1971. Ang mga Siquijor doon ay kilala sa kanilang kasipagan, kabaitan at pagmamalasakit sa kapwa. Pagsasaka at pangisda ang kanilang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa isla. Ang isla ay bahagi ng Region 7 ng Pilipinas. Kabilang naroon ang Dumaguete, Bohol, Negros Oriental at Cebu. Mga paniniwala at kaugalian. Sa kabila ng modernisasyon, nananatili pa rin ang paniniwala at kaugalian ng mga Siquijor noon. Ayon kay Almario, 1993, ang paniniwala ay naging batayan na ng mga tao o kultura. At ayon din sa Grenier Dictionary, ang paniniwala ay pananampalataya o pagtanggap sa isang bagay bilang totoo. At ayon din sa Webster Dictionary, ang kaugalian ay karaniwang paraan ng kilos o paulit-ulit na kasanayan ng isang komunidad. Kahalagahan ng paniniwala o kaugalian. Ang kaugalian at paniniwala ay magkaugnay at magkabuhol lamang. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kaalaman, namana o nalaman na galing sa mga yumao o sa mga matatanda. Isa sa mga paniniwala ng mga Siquijor noon, kapag ang isang babae ay malapit na manganak, tinalagyan ng pusod ng habak na galing sa kubo o ugoy. Ito ay para mapadali ang pagpapaanak nila at hindi na sila mahirapan. May mga paniniwala din sila kapag may patay. Una, magdasal sa loob ng 9 na araw at 40 araw. Pangalawa, bawal magwalis kung may nakaburo. Pangatlo, pinagbabawal ang paglalaba at pagliligo sa loob ng bahay kapag may nakaburol. Pang-apat, binabasagan ng baso ang ilalim ng ataul para maputol ang sumpa. Pang-lima, bawal matulog o kumanta habang may nakalamay. At pang-anim, huwag maglinis ng bahay hanggang ika-3 araw bago ang libing. Magandang araw sa inyong lahat. Tatalakayin ko ngayon ang 3 mahalagang bahagi ng kultura. Ang pag-iwas sa pagbubuntis, pag-aalaga at pagdidisiplina sa anak, at mga batas at tradisyon sa panggagamot. Pag-iwas sa pagbubuntis. Binanggit na ayon kay Supyo Sumalpong, may tradisyonal na paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis. Ginagamit nila ang lumay o gayuma kung saan isinisunturon ang dahon ng buyo, malapit sa puson upang hindi mabuo ang bata. Ang buyo ay kilala bilang betel leaf o ikmo. Ipinapakita nito ang mga sinaunang pamayanan ay gumagamit ng natural at simbolikong pamamaraan upang kontrolin ang pagbubuntis bilang bahagi ng kanilang paniniwala at kaugalian. Pag-aalaga at pagdisiplina sa anak. Sa module, mababasa natin ang kasabihang madaling bumuo ng punla, mahirap magpalaki ng bunga. Ibig sabihin, hindi madali ang pagpapalaki ng bata at kailangan ng tiyaga at tamang gabay. May ilang kultural na practice na inaitala sa mga interview, tulad ng paglalagay ng pusod sa may pintuan para lumaking hindi mahiyain ang bata. Hindi pagpiga ng lampin sa unang laba upang hindi maging maikot ang bata. Ang mga ito ay halimbawa ng paniniwalang nakaugat sa kultura ng pagpapalaki ng anak sa kanilang komunidad. Mga batas at tradisyon sa panggagamot. Ang isla ng Siquijor ay may mahigit 1,000 mananambal o albularyo.
Ngunit kakaunti lamang ang nanatiling may ilang paniniwala sa Diyos. May iba-iba na silang pinagmumulan ng paniniwala sa paggagamot. Ilan sa kanilang sinusunod na tradisyon ay ang pagsisimba tuwing Martes at Biyernes, hindi pagkain ng karne at pagpuro gulay lamang, paghahalo ng mga halamang gamot tuwing Biyernes Santo, kung saan lahat ng mananambal ay nagtutulungan sa paggagawa ng gamot. Mayroon din silang mga pamahiin alintuntunin sa paggawa at paggamit ng gamot, tulad ng bawal ipakita ang librito ng manggagamot sa iba at hindi dapat dinadala sa simbahan ang lumay dahil na nawawala ang kapangyarihan nito. Pangwakas, makikita natin na ang pag-iwas sa pagbubuntis, pagpapalaki ng anak at panggagamot ay malalim na kaugat sa kultura at paniniwala ng isang komunidad. Ito ay nagpapakita ng yaman ng ating tradisyong Pilipino at kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At yun lang po. Salamat. Ngayon ay aking tatalakayin ang mga gamot at paniniwala sa sakit. Sa pag-usbong ng mga bagong panahon at teknolohiya, ngayon ay nakikilala na natin ang mga dalubhasang doktor na tumutulong sa atin sa paglunas ng ating mga sakit. Ngunit sa lugar ng Siquijor, ay naniniwala pa rin sila sa kanilang tradisyonal na panggagamot. Ang mga Siquijornon, o ang tawag sa mga tao roon, ay mas mainam pa rin sa kanila ang mga herbal na gamot o mga halamang gamot na inirereseta ng kanilang mga albularyo. Dahil ang mga gamot na ito ay pawang gawa sa natural na herbal na gamot at walang halong kemikal. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga pamahiin sa lugar ng Siquijor. Ang lugar ng Siquijor ay kilala sa kanilang napakaraming pamahiin sapagkat ang mga pamahiin na ito ay nagdadala ng papel sa kanilang mga buhay. Ayon kay Candida Paculba, merong 5 pamahiin ang Siquijor. Una, pag hindi pa kasal, hindi dapat na pumunta sa malalayong lugar ang ikakasal dahil may mangyayaring masama. Kailangan maghintay ng 3 araw bago umalis. Pangalawa, pagkagaling sa simbahan, patuloyin ang bagong kasal, suklayan at painumin ng bulaklak ng dako o orchids na kulay puti. Ang simbolo ng suklayin ay upang maging maayos at walang busot ang pagsasama ng mag-asawa. Sa kabilang banda naman, ang pagpapainom ng puting bulaklak ng dako o orchids ay sumisimbolo naman sa maligaya, dalisay at matatag na buhay ng mag-asawa. Ang puting kulay ng bulaklak ay madalas na sumasagisag sa kadalisayan, kapayapaan at kalinisan. Ang pangatlong pamahiin ng Siquijor ay pagkatapos ng kasal, kailangan na matulog sa bahay ng babae ang bagong kasal para maayos ang kanilang buhay mag-asawa. Ang pamahiin ito ay maaaring isang paraan upang humingi ng proteksyon mula sa pamilya ng babae laban sa anumang malas o masasamang espiritu na maaaring makaapekto sa bagong kasal. Ang ika-4 naman na pamahiin ay maghanda ng tubig sa baso at ilagay sa pintuan o bintana upang mamalayang may magnanakaw na papasok sa bahay. Ang paglalagay ng tubig sa baso sa pintuan o bintana ay pinaniniwala ang nagsisilbing hudyat o babala laban sa mga magnanakaw. Ang tubig ay isang elemento ng kalikasan ay pinaniniwalaan sa Siquijor na may kakayahang maging paraan ng isang simpleng depensa o sumpa. Ang paniniwala, kung may masasamang tangka o magnanakaw na lalapit, ang tubig ay maaaring magbigay ng senyales tulad ng pag-alon, kundi kaya ay makaramdam na matinding init o kaba ang magnanakaw kaya siya ay aalis na lamang. Ang panghuling pamahiin ay ang pagpapatayo ng bahay, tiyakin na nasa tamang buwan at tamang petsa. Lagyan ng agnos ang bahay. Kung walang agnos ay pera ang ilalagay sa ilalim ng haligi ng bahay. Sa pamahiin ito, ayon sa mga Siquijornon, maiiwasan ang mga malas, sakit at mga problema sa pinansyal habang nakatira sila doon at sa halip ay makaranas ng kasaganahan at kapayapaan. Ngayon naman ay dumako tayo sa paniniwala sa pagtatanim at paghahanap buhay. Ayon kay Generous Balos, may 4 na pamahiin ito ang taga Siquijor. Una,
ang pagtatanim ng saging. Dapat bilog ang buwan, magsombrero, busog sa pagkain, huwag tumingala para malaki ang bunga. Ang bilog na buwan ay sumisimbolo ng kaganapan, kasaganaan at pinaniniwala ang makakatulong ito upang maging masagana at malaki ang bunga. Ang pagsusuot ng malalaking sombrero ay kumakatawan sa laki at lawak ng bunga. At ang panghuli ay huwag magpakatingala. Ang hindi pagtingala ay sumisimbolo ng pagiging mababa at hindi pagtaas. Ito ay upang hindi tumayog ng gusto ang puno at madaling abutin ang puno. Ang pangalawang pamahiin ay pag-aani ng mais. Kumuha ng dalawang bunga, manalangin ng taus-puso para masagana ang ani. Ang pagluto ng mais sa tabako, tuba, tubig ay alay sa mga espiritu ng kalikasan. Humihingi ng basbas at proteksyon para sa talim. Paghiling at paggawa ng dalawang pintos ay sumisimbolo ng masaganang ani. Ipinapakita ang hiling na maging marami ang bunga. Ang paglalagay ng pintos sa baol ay sumisimbolo ng kasaganaan upang mapuno ang imbakan ng ani. Pang-apat at panghuling pamahiin ay ang pagtatanim ng kamote. Gumapang habang nagtatanim, sabayan ng dasal para sinlaki ng tuhod ang bunga. Ang paggamit ng malalaking bahagi ng katawan tulad ng tuhod at paggapang ay sumisimbolo ng laki at hugis ng gustong ani. Ang pagsabay naman ng pagdarasal ay nagdaragdag ng espiritual na hiling o basbas para maging mas epektibo ang pag-aani. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Ana Rose A. Pipito at narito ako para ibahagi ang paniniwala sa mahika at aswang. Ang Siquijor ay kilala sa anting-anting, aswang, lumay at mahika. Bahagi ito ng kultura at paniniwala na